nung bago ako pa lang dito, usually yun sa likod namin, nagagamit pa namin yan. Na may mga, actually, tinataniman pa yan ng mga maintenance namin, nagtatanim pa ng gulay. Tapos minsan nag-i-stay kami diyan kasi maganda. Tapos kapag brigada eskwela, nakakapaglinis pa kami. Buo yan, wala pang tubig. Tapos may kantin na isa sa likod. Pero habang tumatagal, nawawala na. Iyang tubig ngayon for siguro mga 2 years na. Hindi na nawawala, or 3 years. Come the pandemic, tapos may mga time na yung the distribution of modules, talagang nataas na ang tubig. Yung huling baha ay inabot na ang stage. Lumagpas ang tubig ng isang ruler. Yun ang record high namin experience. Kung pupuntahan niyo doon sa may likod ng stage, may mga room doon na di na talaga siya pwedeng gamitin. So, may mga building na talaga na since bagyong Rolly, nagsimula na yung baha, talagang di na nagagamit. Siguro 17 plus, talagang di na nagagamit. And they are deteriorating. Yung salt water kasi, sumisira ng, yung mga pintura ng mga room, kumukulo. Ang factor kasi kung ba't tumatas ang tubig, aside from ulan, yung high tide. The more na lalaki yung tubig kapag may high tide, yung ulan plus yung high tide. Dahil napapaligiran kami ng tubig, wala na siyang labasan. Ang problema, kahit anong tambak, tumataas ang tubig. Alam mo naman ang tubig, di ba? Gumagawa ng paraan. Pag tinaasan pa kasi ng tinaasan, makukulong lang lalo yung tubig sa Paano yung tubig sa likod? Paano, di ba? Now, kapag medyo mababa na at lumabas na yung pwede na kami pumasok, nagkakaroon naman kami na shifting. May pang umaga, may pang hapon, and at the same time, meron pa kaming set A, set B. Kasi, yung ibang building namin, hindi namin nagagamit. Yung nasa likod, yung building B, tapos yung building H, hindi namin nagagamit yung kasi wala kaming madadaanan. Mahirap po kasi po, lagi po nawawalan ng pasok. Mahirap po kasi kapag po nawawalan po ng pasok na madami pong mga activities na nagsasabay-sabay pong ipasa. Minsan po, sa isang linggo, 2 araw lang po ipasok namin o minsan po nawawalan pa po pala. Kung magre-rely lang kami na bumaba yung tubig, saka pa lang kami magtuturo, baka buong taon, baka 2 buwan o 3 buwan lang kami magkakaroon ng klase. So kung talagang it's not possible to conduct face-to-face classes, we will resort back to alternative delivery mode. 2 klase po yun, modular soft copy and modular hard copy. Then yung online. Tsaka po kasi, minsan po kinukulang sa time kapag marami po yung activities na binibigay, tapos sunod-sunod din po yung subjects. Mahirap po. Magmo-module lang po and online kasi hindi po yung sapat para marami matutunan.